So it's about abiding in God's love. Jesus used the metaphor of the vine and the branches to describe his relationship with believers. Mas madali nating maintindihan, lalo na kung ikaw ay farmer. Ako po kasi, lumaki rin ako sa baryo. Kaya, nakaka-relate po tayo, no? The vine, Jesus, is the source of life, nourishment, and fruitfulness. Again, source of life for our nourishment and fruitfulness. The branches, believers, must remain connected to the vine to bear fruit. Kailangan nakakonect tayo sa vine as branches. And in our analysis, this is to emphasize the importance of abiding for spiritual growth and fruitfulness. Walang growth, walang fruitfulness kung hindi tayo naka-abide, kung hindi tayo nakakonect sa vine. And this will encourage us to cultivate a deeper relationship with Jesus by remaining in Him. And that Christ gave His disciples complete instructions for living the abundant life in the upper room. Sinabi ko sa inyo, nung nag-start po ako dito, muli, na nais ko at pangarap ko, personal kong pangarap, sa bawat isa sa atin, ay magkaroon po tayo ng deeper, meaningful life, meaningful church life, buhay iglesia. Hindi lamang yung, may tinatawag tayo, yung simbawi. Dapat ay meron po tayong meaningful na buhay dito sa iglesia. Kaya di ba napapansin natin kapag may event, lalo na kung may anniversary, yung mga kapatid natin, nagbabalikan po sila. Because they are connected. Kasi ang church po, dapat siya ay movement at hindi monument. Hindi tayo dito nagtatayo ng monument na yung nakikilala, sino yung pastor dyan, sino yung mga naandyan, kundi movement. People are changing. People go to other places. Nagtatrabaho, nag-aasawa, nangingibang bansa. Pero maganda yung connection natin ay mananatili. Amen? So nawa, habang tayo ay naging bahagi ng iglesyang ito, ay atin pong i-maximize yung ating time together na truly magkaroon tayo ng abundant life, meaningful life, habang tayo ay magkakasama. And that life is our most precious possession. Hindi yung pera mo sa bangko, hindi yung pagiging popular mo, popularity, o ano pa mang hinahanap mo sa mundong ito, kundi pangalagaan mo yung buhay mo na ibinigay ng ating Panginoon. Isa lang po yan. Dapat pangalagaan natin. And do not take it for granted. Right now, you are either wasting your life, sinasayang mo ba ang buhay mo, or spending your life, or investing your life. Alam niyo ang difference ng mahirap at mayaman? Ang mahirap, pag nagkapera, anong bibilhin ko? Ang mayaman, kapag nag-isip, saan ako mag-i-invest? Kasi it will multiply. So, wasting, spending, or investing. And that in John 10:10, alam natin yan mga kapatid,
John 10. Ang sabi sa John 10:10? Very familiar sa atin yan. A thief comes to steal, kill, and destroy, but I came to give life, life that is more than you can imagine now. Abundant life. Buhay na kasiya-siya, buhay na masagana. Pero meron tayong problema. Yan ang pangako ng Panginoon, abundant life, sa lahat ng nagtiwala sa Kanya. Pero mayroong mangnanakaw ng ating kaligayahan. Satan is the thief who rob you of life. Ninanakaw niya because of our impatience. Sino rito ang impatience? Yung madaling mairita. Walang pasensya. Mayroon po kasing book na Margin. Sino po ang nakaabot dito ng Typing 101 sa school? Diba? Yung Typing 101, lalagyan mo ng linya yung left and then yung right. Then magta-type ka. Kapag lumampas ka doon sa linya, anong ginagawa ng teacher? Pinapalo ng stick, di ba? Bakit? Lumampas ka eh. So sa buhay natin mga kapatid, we need margin. Sa opisina nga, may tinatawag na grace period. Di ba? Dapat din po magkaroon tayo ng margin in order for us to enjoy life. Margin sa mga failures ng iba. Pag nagkakamali ba yung mga kasama mo sa bahay, sapok agad, palo agad, hindi natin kinakausap muna. Maging sa emotional, we need to have margin. Para hindi yung pabigla-bigla, hindi yung nagmamadali. Diba alam natin, pag nagmamadali, namamali. Lagi tayong may space, lagi tayong may margin. Kahit na sa ating physical. Di ba? Kaya marami nagkakasakit, sobra-sobra. Sobra-sobrang pinapagod ang sarili. Pag alam mong nararamdaman mo na papagod ka na, magpahinga na. Then bawi ulit. Di ba? So, Satan robbed us of our abundant life because of our impatience. Tingnan mo yung katabi mo kung mapagpasensya yan. Another person is robbed of abundance because of selfish indulgence. Di ba? Gusto mong mapasaya yung katawan mo. Ano po yung mga yan? Alcohol. Nilalagyan mo ng alcohol yung katawan mo. Memories of past failures. Lagi ka nalang nakatingin doon sa past na mga failures na hindi ka na makamove on. Kaya hindi mo na-enjoy ang buhay mo. By the way, may mga tao po na nabubuhay sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Kaya hindi nila na-enjoy ang kanilang buhay. Namumuhay ka, nagre-relate ka, nagkukonnect ka sa kapwa-tao mo, lagi mo nalang binabanggit yung iyong mga past failures. Ganito ako eh. Ganito kasi yung aking pamilya. And then, yung nabubuhay ngayon, ito yung nabubuhay naman na one-day millionaire. Diba? Ubus-ubus, biyaya. Mamaya ay wala. Meron din naman nabubuhay sa future. Hindi na nai-enjoy yung buhay ngayon. Laging nakatingin doon. Laging save. Wag na tayong mag-enjoy. Save na natin sa future. Diba? Hindi masama ang mag-save kasi meron kang tinatawag na formula.
Di ba? Yung, alam natin yun, di ba? Yung ating, pag nakuha mo yung pera mo, anong iniisip mo? Di ba tithes? Then savings, and then yung gagastusin mo. And then, hindi ka makamove on dahil may times na kinakawawa mo yung sarili mo. Nobody cares. Wala namang pumapansin sa akin. Alam ba ninyo mga kapatid that the church is the most happy place in earth? Amen? Amen. Ang iglesia, ang church, ang pinakamasayang lugar among others. Amen ba? Amen. Kaya kanina bago ako umalis dito, nag-message po ako, let us be excited. Lalo na kapag araw ng Sunday. Excited tayo dapat. Lalo na kung ang church mo ay aircon. Di ba? You are enjoying the provision ng Panginoon. Tinatanong ko din kayo minsan, di ba? Kung hindi kayo mananampalataya, nasaan kaya kayo ngayon? Sa oras na ito. Maaaring nasa sabungan. Wala namang aircon doon. Dito na lang. Masaya pa. Kaya lang, tayo, individually, ang maging instrumento ng kasiyahan ng iba. Diba? Huwag nawa yung pagkatapos ng church, masama ang loob mo. Dapat masaya. Mamaya po, babanggitin ko po yan, babalikan ko po yan. Kaya nga, kung ito yung masayang lugar sa mundong ito, bakit uma-absent ka? Kung gusto mo ng masaya, dito yun. Bakit? Sa church na ito, nangangaral ng kaligtasan ang pulpitong ito. Ang mga preacher, ang mga pastors. Mayroong pagbabago. May transformation sa bawat isa sa atin. Di po ba? Tanungin mo yung katabi mo, di ba? Nagbago na yan. At patuloy na nagbabago sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ko, actually sabi pala ito ni Warren Wiersbe, ang church is not a playground. Hindi po ito playground. Kaya mga parents, wag natin pong maging dahilan ang ating mga anak para makaistorbo ng pagsamba ang ating mga kapatid. And then, hindi rin ito battleground na kung saan naghahabulan yung mag-ina. Ipapaluan. But this is a holy ground. The moment we start our service, worship service, let us respect and have reverence sa kalagitnaan po natin. Dito rin natin nagagamit ang ating mga spiritual gifts and talents. Yung mga talents natin, mga kapatid, huwag natin gamitin sa mundo. Gamitin natin sa pagpupuri sa Panginoon. Binigay ng Diyos ang mga spiritual gifts at na-earn mo yung skills mo, ibalik natin sa Panginoon ang mga yan so that magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating buhay. 5 things about the abundant life. 5 bagay ang ating pag-uusapan. Number 1, the secret. Actually, hindi siya secret, ano? Kaya lang yun po yung tumatama doon sa ating linya. The secret of living is fruit bearing. The secret of living is fruit bearing. We are born to reproduce. Amen? We are born to reproduce.
Kung sino ka, we are designed na mag-produce, mag-reproduce. Sa buhay natin, di ba, nanganganak. Maging sa ministry po natin, we have to reproduce. Hindi tayo habang buhay na buhay. Mamaya po mababanggit ko po yan. Maging sa simula pa lang, in Genesis 1:28, Adam and Eve. In Genesis 9, si Noah. And then in Genesis 12, si Abraham. Sila ay pare-parehas na inutusan with the same command to multiply and reproduce. Of course, siyempre wala pa namang tao noon, they had to multiply. Pero kung titingnan po natin the real meaning nung sinasabi pong go and multiply is that you have to multiply your own kind. Multiply your own kind. I challenge the leaders and all of us. We have to multiply ourselves. Di ba magna 90 years na ang church? Or anuman ang inyong edad na sinimulan, ang gawain, especially kung ikaw ay may responsibility, dapat mga kapatid ang iniisip natin, sinong papalit sa akin? Iniisip po ba natin yon? That someday, somebody will take over my responsibility so that I can do other things. It happened sa atin, mga kapatid. Elder Ray, Seta, and then Pastor Rainier. Elder Mon, and then Elder Ray. Elder Judy, pinasa kay Ronil ang kanyang responsibility. Maging sa kitchen. I remember sina Judith, di ba? Kalimutan ko na yung mga sumunod. And then ngayon si Claire. Before, it was, I think, Danny, and then Jimmy, and then Estong. Think about that, no? Ito bang ginagawa ko, sino ang papalit sa akin na magko-continue nito? Para mas ma-enjoy ko yung buhay ko, makagawa ako ng ibang bagay para sa Panginoon. So again, go and multiply, reproduce your own kind. Nais ng Diyos na mag-reproduce tayo ng mga Kristiyano din. Mag-share tayo ng Ebanghelyo so that they will become part ng ating iglesia or citizen ng heaven. Mag-multiply tayo ng mga Christian din. Mag-produce tayo ng mga Christian din. Then, how did you become a branch in Christ? Siyempre, bago ka maging branch ng vines, you have to acknowledge that you are a sinner, believe Jesus Christ as your Lord and Savior, and confess your sins. So how did we become a branch in Christ? Of course, by faith in Jesus Christ. And to have union, having a living relationship with Christ. Mamumunga ka kasi nakakonect ka sa vines. And that what is the fruit that God wants us to be? Ano ba yun? And it takes a different forms. We are talking about growth, pero iba-iba ang forms po niyan. Number 1, winning others to Christ.
among other responsibility, we have to have that thinking of winning others to Christ. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, being a pastor is my secondary calling. Yung ginagawa po natin, anuman ang responsibility natin, yan po ay secondary service, secondary calling. Ano yung primary calling natin? Evangelism and discipleship. Connected sa Great Commission. Maliban na kami po ay magbahagi ng salita ng Diyos, salita ng kaligtasan, yun po ang pinaka-primary namin na responsibility. So, winning others to Christ and helping them grow. In Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Di ba winning souls is wise? And then in John 15:4, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you except you abide in me. So mga kapatid, kung sa palagay mo ay matagal ka ng mananampalataya, dapat ay nag-aalaga na rin tayo ng iba. So ikaw ba ay alagad? Or alagaan pa rin hanggang ngayon? Kung matagal ka ng mananampalataya, dapat nag-aalaga ka na ng iba pang mga mananampalataya. Kung ahead ka naman, mas matured ka sa kanila, it's your initiative, mga kapatid. Another thing, hindi lamang winning others for Christ, yung atin pong tinatawag na practical holiness of life. Tayo po ay sineperate, nung tinawag tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng kahabagan niya among other people, sineperate po tayo sa mundo. For us to pursue holiness. But now being free from sin and become servants to God, you have your fruit into holiness and the end everlasting life. Palagi tayong may struggle, palagi tayong may battle sa kasalanan, di ba? Sa isip, salita at sa gawa. At gusto natin maging victorious. Victory over sin leads to growth in character. Nag-grow ang ating mga character. Some people try to achieve holiness by means of a formula or religious discipline. Yun bang pagiging holy natin? Hindi po yung may halo ka dito. Yung ating mga isip, nagbabago ba? Ina-abide ba yan ng salita ng Diyos? Yung mga salita natin, nagkakaroon ba ng holiness in our speech? Kung dati kang palamura, mayroon po bang pagbabago sa biyaya ng Panginoon? So, ginagawa po nating religious discipline or formula. Tingnan natin po yung aking binanggit kanina, that the church is the most happy place. Pero may problema tayo, mga kapatid. And I hope hindi po kayo ma-open sa aking babanggitin. Maybe you are in the church, pero wala ka sa focus. Ang pagdalo ng
pagsamba, mga kapatid, we need to have a mindset. Banggitin mo nga po, mindset. Pag pupunta ka po dito, itinutune in mo na yung iyong isip na pupunta ako doon, sasamba ako. Kasi kapag hindi po tayo naglagay ng mindset sa ating isip, wala po ang rhythm sa atin at hindi po tayo truly makikinabang sa ating pagsamba. What do I mean? You have to establish integrity. Kapag nasa church ka, alam mo na ang mangyayari, mga kapatid. Kaya we have to coordinate and cooperate. Di ba meron po tayong program, schedule? Alam natin kung ano yung mga susunod. Di ba? So we have to be ready na mag-cooperate kung ano po ang ating susundin dito. Kaya hindi natin na-experience ang abundance ng buhay mananampalataya dahil iba ang focus natin. Let us have a practical advice. The moment you arrive, palagi po ba ninyo ini-establish yung ganon? The moment I arrive, I go to the CR. After that, kukunin ko yung aking sobre. Babati, then uupo na po kami dyan. Modesty aside, pag nag-start na ang program, hindi ako umaalis dyan. Except kung may mga special na connection din naman sa ating pagsamba. Pero hindi ako umaalis with Pastor Rainier, hindi kami umaalis dyan. Hindi kami tumatayo dyan. Una, we respect each other. Golden rule po yan eh. Pag nagsasalita ang isa sa amin, we have to respect. Especially kapag nangangaral na po ng salita ng Diyos. Kasi ang problema po natin is that yung mindset natin eh. Kapag ganitong oras, pupunta ako ng CR. Huwag na po natin ilagay yun. Ilagay na lang po natin sa rhythm. Tatayo ako. Hanggat maaari, iwasan po natin yun. Kung alam mo, mga, anong oras ba? Pag alam mo, mga 11, pumunta ka na ng CR bago pa mag-service. Kasi nilalagay natin sa isip eh. Pag 11, tatayo ako, mag-CR ako. 11, tatayo ako, magkakape ako. Diba? Ano po natin yan? Ilagay sa mindset natin. Kasi alam na natin, di ba, pagkatapos ng preaching, anong kasunod niyan? Offering. Kaya dapat, pagkatapos ng preaching, sarado yung pinto. Walang lalabas. At nangangarap din ako, mga kapatid, na kapag offering time, nawa, lahat tayo tatayo. Amen? Amen. At ipagkakaloob, bahagi ng ating pagsamba. Of course, yung mga bisita, you are not obligated, but this is what is our practice. Para sa mga daily bill na atin pong hinagasta.
Remember yung mga wise men? After po nilang sumamba, nagbigay sila, di ba? Because the offering will complete our worship. So, madalas, kapag minessage, ako kasi po nagme-message po ako pag Sabado. Di po ba? Hindi sa lahat, pero alam ko kung sino yung i-message ko ng Sabado. At again, madalas kong naririnig na dahilan, Pastor, may bisita ako eh. Among other reason. Alam niyo mga kapatid, kapag in-establish mo yung sarili mo as a faithful Christian, alam ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, na pag Sunday, nasa church ka. Amen? Kaya kung gusto kang dalawin ng kaibigan mo, dito sila pumunta. Kasi na-establish mo na eh. Ang mga kaibigan ko, ang mga kamag-anak ko, hindi po tumatawag, hindi nagme-message pag araw ng linggo. Alam nila, pag 9 o'clock, 4 o'clock, nasa church po ako. Kaya dapat iwasan po natin yung mga alam nating magpapagulo sa ating focus. Tama po, di ba mga kapatid? Kung alam ng kaibigan mo na ganitong oras, nasa church ka, hindi sila tatawag sa'yo, not unless emergency. Kasi igagalang ka nila eh. Ang problema kung hindi ka consistent sa pagdalo, ay tatawagan ko kasi hindi naman sigurado kung nasa church yan eh. Diba? Example ko po, ang kamag-anak ko po, usually di ba pag may mga event, ginagawa po nilang linggo. Sasabihin nila, imbitahin mo nga yung si Andy na yan. Dahil na-establish ko na po yung aking integridad sa kanila, naku, pastor yun. Nasa church yun, pag-araw ng ganyan. Kaya hindi sila nagsasabi sa akin. Lagi po akong wala sa mga reunion po namin. So, dumating, siyempre mahirap kasing tanggihan yung mga uncle mo, di ba? Ibubuli ka nun. Lalo na kung bunso ka, bunso po ako. So dumating sandali ng aming buhay, sabi nung aking uncle, sige, yung reunion natin, gawin natin ng Sabado. Kasi yung Andy na yan, yung Pastor Andy na yan, hindi talaga dumadalo yan eh. O di ba, ginalang po nila ako, ginalang yung pananampalataya ko. Sabado, ang aming mga reunion. Kaya nila ako kailangan kasi akong MC. Ako napapalaro. Diba? So sila mismo ang nag-adjust. Hindi ako. Kaya mga kapatid, nawa, establish natin yung ating sarili as a faithful child of God. Na kapag araw ng linggo, alam nila na andito ka. Igagalang ka po nila. And then, letter C is that sharing of what we possess. Para magkaroon tayo ng kasiyasiyang buhay, yung mga gamit sa bahay na hindi natin kailangan, bigay mo sa iba. Alam niyo yung mindset ng accountant? Sino po ritong accountant? Pag ang isang bagay ay hindi na pinakikinabangan, liabilities po yan. Diba? Yung isa kong kamag-anak, probinsya, sabi niya,
kasi panganay po, mas matanda ako sa kanya. Kuya, ang sikit-sikit ng bahay namin. Bakit ano bang nakalagay sa bahay mo? Eskaparate. Yung mga supposed to be didispatcha na. Kaya pag lumalakad siya sa bahay, pag ano, no, patagil. Dispatcha mo na yan. Nagpapahirap lang sa'yo. Diba? Ako po kasi pag November po, chinecheck ko yung aking cabinet. Alin dito mga damit ko ang pwede naman, pero hindi ko na masyadong ginagamit. Binibigay ko na po yun. Lalo na doon sa mga estudyante po, sa Mandaluyong. At ganoon din po yung senaryo doon sa Acts 2, di ba? Kaya walang naghihirap. Kasi halos lahat po ay nagsishare. Yung iba nga, nagbebenta pa ng lupa. Pero hindi ko naman ibig sabihin magbenta tayo para lang may maibigay. But sharing. Kaya lang yung iba po kasi mahilig sa angkor na gatas. Ano po yun? Ang kukuripot. Paggawain ng Diyos, dapat hindi tayo kuripot. Amen? Dahil alam naman natin yung mathematics ng Panginoon eh. Ang human mathematics, pag nagbigay ka, nabawasan ka. Pero sa mathematics ng Diyos, kapag nagbigay ka, anong nangyayari? Dinadagdagan. Dinodoble pa. Sino rito po ang nagkulang? Lalo na yung walang-wala na, nasa dulo ka na ng lubid, tapos biglang ang providence ng Panginoon, nararanasan natin. Amen? Dahil tayo ay naka-abide sa Diyos. So, again, mag-inventaryo po kayo ng bahay nyo. Alin doon ang mga hindi na ninyo kailangan para lumuwag. Masikip na nga. Dami pang gamit. And then, D is grow in Christian character. Nag-grow po ba tayo sa Christian character? Yung fruit of the Holy Spirit? Galatians 5:22, alam natin yan mga kapatid. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Alin po dyan ang kailangan pa nating mag-grow? Sa anong area? Is it in the area of love? In the area of joy? In the area of peace? Long-suffering? Gentleness? Goodness? And then, faith. I-review natin yung ating mga sarili. Saang area o anong fruit of the Holy Spirit ang kailangan ko pang mag-grow this year? And then, letter E, para maging fruitful ang ating buhay, let us be in praising and thanking God. Yung mga testimonies natin of His goodness. Yun po bang kapag tinatawag tayong mag-testimony, yung parang, ikaw na. Dapat nag-uunahan tayo sa kanyang kabutihan. Ang daming kabutihan ng Panginoon. Kaya lang minsan, lagi po natin tinitingnan yung kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga nahahawakan natin. Mga material na bagay. Hindi natin ina-appreciate yung mga spiritual na bagay. Di ba? Halimbawa, magkaroon ka ng mabuting biyanan. Di ba? Blessing yun. Amen, mga manugang. Yung mga mabuting biyanan, blessing yan. Amen? Mukhang mahina yung mga amen nung... Kaya so, binibigay ninyo Gcash eh. Let us be
praising and thanking God sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Herein is my Father's glorified, that you bear much fruit, so shall be my disciples. Yan po ang test. If you are really His disciple, pakita mo ang mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon. Kung gumagamit ka ng social media, instead na manira, hayag natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And that the fruit bearing is to be continuous experience. Tuloy-tuloy po yan mga kapatid ha. Hindi po yan isang event lang. Yung winning others to Christ, practical holiness, and then sharing of what we possess, and then grow in Christian character. Dapat ito po ay continuous na ating experience. Pangalawa po, that the secret of fruit bearing is abiding. How to abide? Ito, basic naman po ito, no? Siyempre, para mas makilala mo yung isang tao, spending time with God. Let's find time to spend time with God. You can have your own team. You can have your own commitment with God. In the 1980s, nakatira po ako sa training apartment. Meron po kaming kasunduan. No Bible, no breakfast. God's word, last word. Diba? Bible first before cellphone. Yan, yung mga ganyang commitment. Bago mahawakan yung cellphone, Bible muna. Kaya ba natin yon? It's your own commitment with God kung gusto mong maging fruitful ang buhay mo. Nandiyan po yung mga simpleng paraan. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth meditate day and night. Meron po ba tayong delight in reading the Word of God? Marami na pong pangangaral si Pastor Renier, Pastor Ruel about having this delight. Kung ano man yung paborito mong pagkain, pag nakita mo, na doon yung iyong delight. Some have delight in ice cream, in milk tea, o ano man. Nandun yung pagkaroon natin ng delight. May pangaral ko na rin po na kung ikaw ay may tinutulungan sa Christian life na bago pa lang, ay natuturuan mo siyang mag-Bible reading kayo together muna. Kasi naghahanap tayo palagi ng example eh. Hindi lang tinuturo, example din, di ba? Napakalakas po ng pagtuturo ng example. Halimbawa, yung isang tatay, sasabihin, anak, bumili ka nga ng sigarilyo. Sindihan mo na. Di ba? Lalaki yung bata, maninigarilyo din. Kaya sabihin ng tatay, sundin mo ang sinasabi ko, huwag yung ginagawa ko. Bad example. And then, of course, prayer. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Ilang answered prayer na po ang ating naranasan. Remember nung time natin, Elder Ray, di ba, with Arnel, Melo, Atipani, and then Mamang, at si, kalimutan ko yung taga Palawan. Meron po kaming notebook na sinusulat yung prayer request sa left side.
and then yung Emma, and then yung nasa right side po, yung mga answered prayer. Mas lalo nating ma-appreciate yung gawa ng Panginoon. At tandaan natin mga kapatid, ang Diyos, sumasagot po siya ayon sa kanyang kagustuhan, hindi sa gusto mo. Diba? Halimbawa, nag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng pantalong Levi's. Tapos sinagot sa iyo, Wrangler. Sasabihin mo, hindi naman sumagot ang Panginoon eh. Sumagot siya, hindi lamang ayon sa iyong gusto. Tama? Ganon din po sa lahat ng area ng buhay natin. Huwag kang umasa na yung gusto mo ay eksaktong ibibigay ng Panginoon. Di po ba? Nag-pray ka, Lord, bigyan mo naman ako ng girlfriend. Ang tagal-tagal ko na. Abay, nag-aaral ka pa, iho. Di ba? Pag nagkaroon ka ng girlfriend, boyfriend, responsibility po yan. Hindi yung basta magkaroon lang. Ano yun, pahanga lang? Oh, may girlfriend ako, may boyfriend ako. It's your responsibility. Bahagi ng time mo yan. Lalagyan mo ng oras yan. Diba? Eh, ang dali lang naman ngayon eh. Kasi ang hawak ko po, campus eh. Kaya mga estudyante po yun. Pag sabi ng bata, sunduin mo ako dito sa McDonald's. Kasi katabi lang po nung RTO yung McDonald's. Ganitong oras, ganitong lugar. Pag hindi nangyari, break na agad. Hindi po ganun. Let us mature. So the more you pray for people, the more you love them. Alam mo yung mga tao hindi kaibig-ibig, ipanalangin mo siya. Positive na panalangin, ha? At mas mamahalin mo siya kapag lagi mo siyang ipinapanalangin. In John 17 verse 9, John 17 verse 9, ano sabi doon? Nawala. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are mine. Hindi ko nadala yung aking nandyan po. Meron po akong prayer list. Isang maliit na notebook, nalimutan ko pong dalhin. Papakita ko po sa inyo. Lahat ng mga dinidisciple ko po o bahagi ng aking ministry, nakasulat po doon ng mga pangalan. At ipinapanalangin ko po sila. Ang ibang pangalan po nyo na andyan po yun. Of course, hindi yung isa-isa, yung halimbawa, yung men's. Siyempre, pag nag-pray po ako, alam ko na po yung kung sino-sino yun. Ladies, children, in general. So, pray for our visitors. Pray for our members. And then, letter C is confession. Sin always breaks our communion with God. Laging nasisira ang ating relasyon sa Diyos kapag pumapasok ang kasalanan. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. And we do not the truth. So, sin always breaks our communion with God. Nalulungkot ang Diyos. The moment we sin, kapag nagkasala po tayo, mga kapatid, unang-unang nalulungkot ang Diyos. Kasi po, iba ang paningin natin sa kasalanan eh. Napakababaw po ng tingin natin pagdating sa kasalanan. The moment we sin, ang nalulungkot ang Diyos. Kasi po, ang tingin natin, kapag nagkasala tayo,
doon sa isang tao, kakausapin mo lang siya, hingi ka ng tawad, okay na. Hindi po, ang unang-una, sa Diyos muna. Kaya tingnan po niyo si Haring David. Di ba? Search me, O God. Kasi mas alam ng Diyos ang laman ng isip mo, alam ng Diyos ang laman ng puso mo, kaya nga, search me, O God. Mas kilala mo ako. Mayroon pa po ba akong kasalanan na hindi ko naihingi ng tawad sa inyo? So huwag po nating bigyan ng kalungkutan ang ating Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kasi po, lumalaban po kasi dyan ang mga psychologists. Siyempre tayo, mas tatanggapin natin yung psychology kaysa doon sa sinasabi ng Bible. Kasi ang psychology po ay mas convenient. Di ba? Di ba tinuruan tayo na maging tapat? Be faithful. Tapos ang dami mong girlfriend. Ang dami mong boyfriend. Isa lang. Maging tapat ka sa kanya. Di ba? Sabi ng Bible, be faithful. Sabi ng psychology, wala sila magagawa. Gwapo ka eh. Di ba? Anong sabi ng Bible? Bawal magnakaw. Kumupit ka sa bulsa ng tatay mo. 100 lang naman eh. Kunti lang naman eh. Kasi hindi ka naman tinuruan talaga eh. So, ang daming dahilan, mga kapatid. Pero pag sinabi ng Bible na kasalanan po yan, mga kapatid. Huwag na tayong mag-excuse. And then letter D is that desire to do His will. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kaya gusto ko yung kantang You are my desire. Or, this is my desire. To honor you. Yan po ba ang laman ng puso natin? Mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon sa ating isip, sa mga salita, at sa mga gawa natin. Maging maingat tayo, mga kapatid, sa ating mga salita. Ito bang salitang ito'y nakakasakit? Kaya bago ka magsalita, isipin mo muna, ito bang bibitawan kong salita makakasakit sa kanya? O magbibigay ng luwag sa aking puso? Isipin natin na mayroon pong tinatawag na life words. Yung nagbibigay ng buhay. Yung nag-i-encourage ka. Nagiging blessing ka. Hindi naman sayang, di ba, na mapuri mo ang isang kapatid. Lalo na kung gumagawa naman ng mabuti para sa Diyos. I-speak mo, kapatid, ang ganda ng ginagawa mo para sa Panginoon. Simple as that. Or, gusto ko yung damit mo. Anything na you can be a blessing. Kasi nag-i-inspire yun. Diba? Si Vince, I remember lagi, pagka nakikita po kami palagi sabihin sa akin, pogi mo. Hindi na nga ako naniniwala sa sarili ko. Asawa ko lang ang nagsasabit nanay ko. Pero he's an encouragement. Diba? Sa atin dalawa na lang yan. Dahil tapos na po ako dun. Senior na po ako. And then the secret of abiding is obeying. Obedience involves the will. Kailangan meron kang willpower na sundin mo ang kalooban ng Panginoon. But some Christians settle for a intellectual experience. Anong intellectual experience? They study the Bible, even teach the Bible, learn facts, learn doctrines,
etc., but never obey what God tells them. I have a friend. I respected them in the Bible school. Magaling sila. Kahanga-hanga ang biyaya na binigay sa kanila. Lagi akong nakikinig sa kanilang mga sermon. They are both magaling. Pero dumating sa sandali ng kanilang buhay na nagkaroon sila ng conflict sa isang issue na hindi sila nagkasundo. They are good friends. Pero even then, sa kabila ng kanilang kagalingan, sa kabila ng biyaya na binigay sa kanila, yung simple word, simple command in Matthew 18:15, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, puntahan mo siya. At humingi kayo ng tawad. Hindi ko po nakita sa kanila yon. Meron pong mga magagaling. Pero yung simpleng pagpapatawad, hindi kayang gawin. That's intellectual experience. And then another one is that yung emotional experience naman. Spiritual feelings that help them enjoy the Lord. Dito ako sa church, mas enjoy dito. I remember yung preaching ni Pastor Renier. Yung mga Pentecostal, tinatarget niya yung emotion nyo, di ba ba? Masaya, walang masama sa pagiging masaya sa Panginoon. Pero pagdating sa pangangaral, especially ng mga Baptist, coming from the Word of God, ipapangaral yung katotohanan. Naranasan ko po sa buhay ko na ako po inimbita sa isang anniversary. At bago ako tumayo, sinabihan ako ng isang deacon. Pastor, meron lang po ako mga paalala sa inyo. Nandyan po yung may-ari ng lupa. Nandyan po yung malaking mag-tithes. Huwag na huwag po ninyo mababanggit ang kasalanan. Siyempre, anong iisipin ko? Ano sa palagay niyo gagawin ko? Siyempre, mga kapatid, maninindigan tayo, di ba? Kung ano yung inihanda natin na mensahe, yun ang ipapangaral natin. Pero honestly, nagdadalawang isip ako. Kasi sinisilip ko yung love gift. Baka bawasan. Diba? Hindi, humanly speaking, hindi po mawawala yun. Pero mga kapatid, I stick doon sa pangangaral. At to make the long story short, yung mayaman pang iyon ang nag-approach sa akin. Salamat, Pastor. Very courageous pastor. Well, purihin ng Diyos. Huwag tayong matakot na sabihin po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang magpapalaya sa atin. Hindi yung nangingimi ka sa mga sasabihin mo. So again, nabanggit rin po ito ni Pastor Renier. We obey God not because we feel like it, but because it is the right thing to do. Ano yung tama? Kaya pumunta kayo sa church na kung saan nangangaral ng katotohanan, nangangaral ng salita ng Diyos, na hindi nangingimi. Now with eye service as man-pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. And then number 4 is that the secret of obeying is loving. And there are 3 levels of obedience. Number 1, we obey because we have to.
level of fear in Hebrews 12:9. We have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Meron po ba tayong pagsunod pero dahil kailangan? Pag hindi ka nag-church, ganitong mangyayari sa iyo. And then we obey because we need to. Nag-o-obey tayo dahil meron tayong something to get. Di ba? Yun po bang sa mga kabataan ngayon, di ba? Pag-uutusan mo, sasabihin sa iyo, how much? Magkano? Huwag pong ganon. Sabihin mong kabataan, nagbago na po ako, Nay. And then number 3 is the bargain level. Sumusunod ka, and it is measured by what God gives them. Anong ibibigay ng Panginoon? Sige, pag nagsimba ako, anong ibibigay ng Panginoon sa akin? Binabargain natin. I remember a friend of mine, sabi niya, Pastor, ako po ay addict sa sigarilyo. Pag ako po ba ay sumimba sa inyo, mawawala na yon? Ano sa palagay mo sasagot natin? Oo, siyempre. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagsimba ka, mapapakinggan mo ang pangaral ng pastor, ng preacher, na hindi dapat nilalagyan ng basura ang ating katawan. Sa halip na ibili mo ang pera mo ng sigarilyong yan, ibili mo na lang ng pagkain. Di po ba? So, the highest motive ng pagsunod sa Diyos ay sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos. Sinusunod natin ng Diyos dahil mahal natin Siya. Di po ba? Pag mahal natin ang ating mga magulang, sumusunod tayo. Eh, yun yung girlfriend mo, pag inutusan ka, di ba, sunod ka lang ng sunod? Tama? Pag nag-request yung girlfriend mo, sunod ka lang ng sunod. Kasi mahal mo siya. Because love centers on the giver and not the gift. And then, 5, the secret of loving is knowing. Siyempre, mamahalin mo, dapat kikilalanin mo siya. There's a team to know Christ and make Him known. Ito po ay team ng navigators. To know Christ is our greatest pursuit. Yan ang kailangan nating gawin, makilala ang Panginoon. And to make Him known is our greatest work. Ipakilala natin si Kristo. The better you know Jesus, the more you will love Him. Dapat kilalanin natin ang ating Panginoon. Siyempre, makikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Para mas makilala natin Siya, remember that salvation is a loving relationship between the Creator and the creation. And it is not a religion. Di ba, lagi natin binabanggit? It's not a religion, it's a relationship. Do we have this kind of relationship with God? And then getting to know Him better leads to spiritual growth. And here's my challenge. You have to give God your body. Yung katawan mo mismo. Huwag mo sabihin na, ay hindi ako a-attend pero yung spirit ko naandyan. Meron tayong naririnig na ganun, di ba? You have to give your body. And then you have to give your mind. Meditation.
Lagi mong iisipin yung mabubuting bagay. Give your mind. Kaya nga po sabi ko kanina, let us focus to God. Give God your body, your mind, and give God your will. Yung kagustuhan mo. At ang mahalaga, give God your heart. Yung puso mo po ba naka-align sa kalooban ng Panginoon? And then in our application, which is very practical, si Moses, marami pong example, pero kinuha ko lang po si Moses. In Exodus 34 verse 2, and be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount Sinai, and present thyself there to me in top of the mountain, o mount. Kumuha po tayo ng purpose ni Moses. Unang-una, when you have this kind of intimacy with God, you have to prepare yourselves. Bukas, makikipag-usap ako sa Panginoon as my quiet time or my devotion. Tingnan po ninyo yung salita, be ready in the morning. Sa Tagalog po, bukas ng umaga ha. Di ba lalo na sa probinsya, pag may kausap ka, sabihin sa'yo, bukas ng umaga ha. Alam na natin yun, na madaling araw yun. Bago ka pa sikatan ng araw. Ibig sabihin, i-prepare mo na ang sarili mo kung makikipag-usap ka sa Panginoon. And the practical thing, para ready ka, is that mag-set ka ng alarm clock. Pero ang problema natin, kapag nag-alarm na, pinapatay lang natin, tapos tutuloy tayo ng tulog. Kaya maganda yung alarm clock mo, yung medyo malayo sa'yo. At lalo na yung tunog, yung medyo nakakairitang tunog. Para talagang magigising ka, tatayo ka at papatayin mo siya, di ba? So that's one way of preparation. At isa pa rin po sa mga preparation is that matulog kang maaga. Alam mo, 8 hours, 7 to 8 hours ang tulog mo. So kung gigising ka ng alas 6, halimbawa, dapat tulog ka na ng alas 10. And then dapat din siya ay priority. Priority. Ang pagkipag-usap sa Diyos. First thing in the morning. I'm not saying naman na pagbangon mo, yun na yun agad. Kasi meron kang tinatawag na rhythm. You have to establish routine. Sa buhay natin, we have to establish routine. Lalo na kapag tumatanda ka na, may routine ka nang na-establish. Di po ba? Ano ba yung routine? Yung normal mong ginagawa, pagising mo, munta ka ng kung saan mo gustong pumunta, munta ka ng comfort room. Ako po kasi, pagising namin, comfort room, tapos, magtitimpla na ako ng lemon, and then bago po yung breakfast. Then, ihahatid ko na po siya sa sakayan, and then, magdi-devotion na po ako. That's my routine. You can establish your own routine. Kasi pag hindi po, pag wala po kayong routine, ang gulo ng buhay. Parang dumaan yung isang araw na wala kang na-accomplish. Kasi wala kang routine. Hindi naka-align, wala kang written. Di ba? Maging sa basketball, mga kapatid, you have to have your own written. Di ba? Hindi yung shoot lang ng shoot. Kailangan alam mo yung iyong mga, ang tawag dito, yung mga lugar na doon ka si-shoot ng bola na malaki ang percentage na masi-shoot mo. Diba? Kaya nga, ang tawag dito, find your best place to shot the ball. Of course, yung malapit, yun ang 90%. Then 80%, 70%, yung 3 points, ilang percent ka makakashoot doon.
And then, may place. Palaging doon. Doon ka nagdi-devotion sa lugar na yon. Kung yan ay sa isang lugar sa inyo, mas better. Di ba? Kasi maganda rin yun kasi makakaroon ka ng integrity. Kapag nalaman ng kasama mo sa bahay na dun sa isang sulok, nakakita nila every morning na ikaw ay nagde-devotion dun, hindi ka nila istorbohin. Amen? Oy, tabi kayo, nagde-devotion tatay. Paano kung sa iba-iba ka, hindi na i-establish yun sa system mo? Diba? Magde-devotion ako sa tabi ng kama. Anong attraction dyan? Anong temptation dyan? Diba? Matulog. Kaya doon na lang sa hapagkainan. Nagde-devotion ka, inisip mo yung pagkain. Establish your place. And then, remember, and present thyself there to me in the top of the mountain. Ang kausap mo ang Diyos. I'm not saying na magbibihis ka ng maayos, nagdi-devotion ka. Pag pinatawag tayo ni Mayor, hindi ka naman pupunta doon ng basta lang nakashort. Pero ang kausap natin ay Diyos. We have to respect with reverence. And then tingnan ninyo yung after po na makapag-niig ang Moses. Anong resulta? In verse 29. Nandyan po ba? Verse 29 ng Exodus 34. And it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount that Moses wished that skin of his face shone while he talked with him. Nagkaroon po ng, ano man tawag dyan? Aura. Nakakaiba. When you are in the presence with God, ang ganda ng aura mo sa araw na yun. Lahat bati mo. Lahat binabati mo. Dahil nag-spend time ka sa Panginoon. Amen? The same with 35. And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone. And Moses put the veil upon his face again until he went in to speak with him. Yung mga nag-devotion, ang babait, di po ba? Kasi nandun po yung presence ng Panginoon. And to address sa lahat po sa atin, especially yung tumatayo po dito, especially yung mga, huwag po kayong ma-open, yung mga nasa music ministry. Kaya nga po ang tawag sa atin ay worship service. Ano pong mauna? Service o worship? Siyempre, worship first before service. Have your own devotion first. Or di ko alam kung anong style po nyo, individual or a group. Kasi the moment na kayo po'y tatayo sa harap ng mga tao, kita ng mga tao kung merong kang presence of God, radiance na makikita sa mukha mo. Kapag wala po ang ganon, you are just performing. And then you are not worshiping God first. Dapat maayos ang puso bago humarap. Kasi kayo po, di ba, sinabi ko sa inyo, kayo po ang magli-lead ng mga tao into spiritual condition. Para pagdating ng pangaral ng Panginoon, ng preacher, ready na po tayo. Sa lahat po sa atin, if you want to last, L-A-S-T-S, cultivate and develop your intimacy with God. Do not neglect it by replacing it by good things. Hindi masama ang mga good things like magpakain, magturo,
Good things po yan. Pero kung wag nating kalilimutan yung ating intimacy with God first, especially yung nagsiserve sa Panginoon, make sure na ang spiritual mo naka-align sa puso ng Diyos. Kung nahihirapan ka mag-journey, have someone walk journey with you. Usapin mo si pastor, mga elder, mga leader po natin. Tulungan ninyo ako. Gusto kong mag-walk sa Panginoon. And having a mentor. Again, if you want to last, cultivate and develop your intimacy with God. Solid Deo Gloria. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa example ni Moses na kung saan ay truly naging habit na po niya ang pakikipag-usap sa kanyang Diyos. Nawa Panginoon ay ito rin po ang aming magawa na huwag namin kaligtaan among other things, among other good things, ang pakikipag-usap sa aming Panginoon sa pamagitan ng inyong salita at sa pamagitan ng aming panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.